gamit niyan, mag-post kayo, pero ang i-post naman nyo yung medyo decente. Ha? Yung maayos, wala naman problema, enjoy lang naman, pero wag naman kayo naka-short na, tapos nakadabas pa yung ano. Ano yun na ibig sabihin? Tignan nyo ito, pansinin nyo ito. Pag ako nagki-TikTok, bihira ang lalaki lumalabas. Pero pag kaya nga mag-TikTok, ba may mga bumabas lalaki tapos nagko-comment? Kaya sinasabi ko, usually, kay Ate Sweet, sabi niyo, bawal yan sa TikTok natin. Yung mga ganyan-ganyan. Kunyari, lalabas, ay, i-shoutout mo lang ako, ipapalo na kita forever. Mga ganun ba? Bawal yan, mga ganyang, mga simpleng pitik na ganyan. Ha? Kaya sa atin dito, kapatid, lalo na kayo, di ba? Kaya nagsisimula yung ganyan eh. Pag may pastor ako, tapos mayroon tayong membro. Sinabihan ko, sinabihan ko, kanyari si nanay ko, Nay, mukhang sumisexy ka, mukhang bumabalang kinita ang puwet mo. Masama motibo niyan. Mga ganyang pastor na, mga pasimpleng ba, gumaganda ka ngayon. Sabi, pag ginanyan ko kayong mga nanay, murahin nyo na kaagad si pastor. Loko-loko kang pastor ka. Ako sa totoo lang, may mga nanay, minsan nalapit sa si Embryo, naiilang po ako eh. Kasi may mga nanay dito na, hindi naman ako nag-iisip ng ano, pero malambing sa pastor ba. Pero sa totoo lang, ayoko. Kasi baka mamaya eh, kaya nga ako bilang pastor, di ako nag-ibisita sa mga hindi nagtitext sa inyo. Kaya sabi ko sa inyo, kayong may asawa na, pag may nagtitext sa inyo dyan, o sino man, o men, o lalaki sa labas, lalaki sa loob, sitahin nyo. Ako, papahintulutan ko kayo. Doon pa lang, murahin mo na. Dapat kausapin niyo ako, pastor, si ano eh, ikaw putang ina mo ka. Putang ina mo, may asawa na yan. Tetext mo pa! Putang pinakagago ka talaga, pinakagago ka sa buong mundo. Pasensya na ha, kasi gigil na gigil ako sa ganyan eh. Kung hindi nyo sinabi sa akin, wala tayong karapatan, wala pa tayong chance na para suntukin, sipain. Ako, pag ganyan, sipain mo sa harapan ko. Matatakot ka. Sipain mo! Gulpin mo yung basagin mo mukha, papayagan pa kita, demanda ka, tutulungan pa kita. Tarantado ka. May asawa na yung tao eh, gaganyanin mo pa. Ako sabihin ko sa inyo, kayo, kung may mga lalaki, men ng church, kung magtarantado kayo, doon na kayo sa labas. Huwag na yung mga pamilyang may pamilya, sisirain nyo pa. Kung di mo mapigil ang kalibugan mo, pumunta ka doon sa mga bar. Tumoy kaskas sa pader. Wala kang masisira. Pero kung may pamilya na, huwag mong sirain. Huwag mong punuin ng masama yung puso mo. Sanctify your hearts. Kayo naman mga babae, may asawa na kayo, pag may nag-text sa inyo, isumbong nyo agad. Hindi pati kayo mismo naglalande. Hindi naman yan gagalo, hindi naman yan mangungulit ang lalaki sa iyo. Kung ikaw mismo, minumura mo na, hoy, putang ina mo, gago ka, may asawa na ako. Pero kung hindi, pinapayagan mo din, welcome. Pinupuno mo ng masama ang puso mo. Sanctify your hearts. Kaya nga dito, ingat na ingat, lalo na yung mga abawa, may asawa, may abroad. Tapos ako, pastor, in the name of being a pastor in the Bible, bibisitahan ko yung mga may asawa na abroad. Hindi ko gagawin yan. Na ako lang mag-isa. Kaya sabihin nyo, kung ako lang, ayoko mangyari yan sa inyo. Pero kung nanahimik kayo, huwag kayo, ulitin ko sa, kasi nakakaya sa church, makakagulo. Hindi, manggulo ka! Huwag ka mahihiya. Ikaw na tinarantado ka na eh. Pagtulungan natin, bugbugin natin yan po.
Kasi alam nyo ba't nagkakaganong pinupuno natin ang puso natin ng kasamaan? Kasi bakit? Ano bang ibig sabihin yan? Ibig sabihin, makinig kayo. Pag ikaw may asawa ka na, at may asawa, pag ninanakaw mo yun, nagnanakaw ka! Diyan pa naman galit na galit ang Panginoon sa pagnanakaw. Huwag mong punuin yung puso mo ng kasakiman. Kaya sa atin bilang mga anak ng Diyos, pinalalakas natin ang ating buhay. Saan? Sa salita ng Diyos. Kaya nga pag nasa Panginoon ka, kahit sa gobyerno, pag ikaw nanabig ka sa pera, puro pagnanakaw ka, pinupuno mo kaya ngayon, tingnan mo, nasa gobyerno natin ngayon. Lahat na nag-aaway, puro mga mandarambong. Paro naman yung mantulgas yung mga yan eh. Hindi nyo mapapalakas ang sarili ninyo sa Panginoon kapag hindi nyo pinili ang Panginoon. Kailangan nga yung thoughts and our feelings. Punuin mo yan ng puso mo ng salita ng Diyos. Tignan mo lang. Kahit na ano nangyayari sa paligid mo, lahat ng kasiraan yan, tinatry ka, magiging malakas ka. Bakit? Dahil may Panginoon ka. Wala kang kasakiman sa puso mo. Then we understand that there is some action we need to take to maintain our hearts, our feelings, or our thoughts. As what the Bible says in 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Open your Bible, please. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things what? All things are become new. Bagong nilalang ka na. Ha? Nang mga na kay Kristo, nilinis na ang puso natin. Tinanggal na lahat ng karamihan. Kaya huwag mo nang palitan ng karamihan ulit. Tapos may mga nasasagasaan ka pa. Di ba? Kaya kapag pinuno natin ang kasamaan ng ating puso, tandaan ninyo, marami kang masasagasaan. Lalo-lalo na ang banal na Espiritu. First, we are made new. That means we receive a new heart. We then have the ability to serve God. Yun ang maganda doon. Binigyan ka na ng puso ng Panginoong bagong puso at meron ka ng kapabilidad na paglingkuran ang ating Panginoong Diyos. Wow! Nung hindi pa kayo tumatanggap sa Panginoon, wala tayong kakayanang maglingkod. Actually, sa totoo lang, lahat ng ginagawa natin, puro palamuti lang yun. Puro pagpapakunwari. Pero nung tinanggap natin ng Panginoon, meron tayong bagong puso. Kasi bakit? Bago na yung puso mo eh. Di ba sabi ng Panginoon, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. So kung may kasalanan ka pa, hindi ka didinggin ng Diyos. Kahit maglingkod ka na maglingkod. In fact, hindi ka talaga naglilingkod eh. Kasi nga, ang para sa'yo, lahat yan, puro pampakitang tao lang. Pero dahil may bago ka ng puso ng Panginoon, mayroon ka ng kapabilidad na maglingkod sa Kanya. Kaya nga, mga anak ng Diyos, pinalalakas natin ating puso. Having a new heart does not mean we will always use it. It means we have a new heart with the nature to want to serve God and the ability as a child of God to please Him. Meron na tayong kakayanan na paglingkuran at pasayahin ang Diyos. O isipin mo, meron ka ng kakayanang patawanin ng Diyos, paligayahan ng Panginoon. Dahil saan? Dahil sa bago mong puso. Ha? Dahil sa bago mong puso. We can choose not to use it. Pwedeng hindi mo gamitin ang puso mo maglingkod sa Diyos. We can choose not to obey God and we can begin to serve the Lord and then quit. We can partially serve the Lord and be partially unfaithful.
We then must make a real and honest effort to sanctify our heart. Pwede yan, kunyari ka lang nagsisimba. Kunyari lang atin ka, tapos hindi ka nababalik kailanman. Kunyari nagsusolvining ka, pero hindi naman. Pwede yun. Pero sabi ng Panginoon, we then must make a real and honest effort to sanctify our hearts. Ano niyo po, pag talagang desidido tayo, ang bigat kasi, nalalaglag ng aking Tindali lang, brother. Hindi, mamaya maging comedy pa itong mangyari sa akin, diyan malaglag yung short ko. Parang si Panchito at si Dolphy. Ang birang buhay yan. Yan, okay. Okay. Ibig sabihin, pumayat na ako. Kasi itong pantalon na ito, masikip ito eh. Ngayon, luwag na. Sabihin, naghihirap na si pastor. Wala nang Alam niyo, ting umaga, ang pagkain ko, oatmeal na lang. Sabi ko kay Bane, oatmeal na lang ako. Tapos yung mga workers, hotdog tsaka itlog. Naku, okay na yun. Buti na lang kagabi, pinasilubungan ako ni Jude ng masarap na, yung spam. Sabi, Dad, sa'yo yan. Hindi ko kaing ubusin yan eh. Kaya inulam namin kanina. Pero sabi ko, oatmeal na lang ako. Mag-oatmeal kayo, uy, ano ba to? Meron daw merong pampagaling ng sakit. Pero subukan nyo kasi alam niya sa TikTok marami ka nang natututunan eh. Minsan may tama, minsan may mali. Pero i-check nyo lang. Yung syrup, Brad, parang honey yata, tsaka parang gaw-gaw ba yun? Flour ba? Ano yun? Soda. Parang ganun. Ihalo nyo yun, tapos yun ang inumin mo. Nakakagaling daw ng cancer. Alam niyo ito, alam niyo ba, kahit yung AI ng TikTok or ng FB, alam niya ang utak mo. Oo! Kasi alam mo kung ano yung pinindot mo na nilike mo, yan ang isusupply sa'yo. Kaya tignan nyo yung mga Facebook nyo kapag nakita nyo. Halimbawa, minsan may nagpadala sa'yo kahit halimbawa, yung hindi mo naman talaga nila-like yun. Tapos, paglipat mong ganun, napindot mo yung naha-heart kasi yun eh. Kahit yung in-scroll mong ganun, kasi ayaw mo sana. Pag ganun mo bilang na-heart, halimbawa, yung babae naka-bikini. Tignan mo, mga ilang minuto lahat ng pupunta sa'yo, puro naka-bikini. Binabasa ka ng AI. Okay, tignan nyo yung mga Facebook ninyo. Kung ano yung maraming lumalabas dyan, yan ka. Yan kapuno ang isip mo. Tingnan mo si Mama, walang ibang pinipindot yan, puro herbal. Kaya lahat ng padala niya, puro herbal. O tingnan mo, pindutin mo yung naglalaro ng Dota. Yun naman yung Dota. Kita mo, lahat ng magiging views mo dyan, puro Dota. Ibig sabihin, yan ang laman ng isip mo. O tingnan niyo po yung mahilig sa mga games, yung mga tong-it games. Tama mo, lalabas sa'yo yan. Once na nilike mo yan, yung cellphone mo, puro yan tong-its. Kasi naranasan ko yan eh. Walang ginawa, kundi manggulo yan eh. Kaya gawin mo yan, alisin mo agad yan, wag mong papasok at papasok yan. Kaya magiging laman ng utak mo, umaga pa lang, games na agad. Tingnan mo, mag-like ka ng history. Kunyari, may lumabas, mga alien, Anunnaki. Lahat ng mga Facebook, puro Anunnaki yun, puro lahat alien. Nakakuha niyo ba ibig ko sabihin? Kasi parang nagpapanggap kayo hindi gumagamit ng TikTok eh. O kaya naman ng FB. Kahit sa FB. Tingnan mo ito. Kahit sa joke lang. Di ba meron joke doon na merong content na loko-loko na kunyari basurero. Tapos naglalakad ka, tapos biglang babagsaan ka ng malaking planggana. Bang! Ikaw ngayon naglalakad
tubig ang gilid mo. Natataranta ka ngayon yung mga ginugol, nalalaglag doon sa tubig. Isipin mo naman kaperwisyo ng ginagawa ng tao na yun. Natatawa tayo, pero perwisyo ang ginagawa nila. Meron dyan nag-content. Meron nakaupo, may lalaki nakaupo. Nakaganyan lang siya. So mamaya may dumating tong dalawang nagmomotor. Kunyari nakabunot ng ganun. Ano? Ha? Ano? Sir, ito na. Titirahin ko na to. Kasi ang content nila, paglabas kunyari, yung pala, bibigyan ka ng something. Kaya 500, ganun. O kaya candy. Ano, sir, andito nakakulay pala. Nakaupo lang yung lalaki. Hindi niya alam. Agent pala yun Pulis pala. Nakaganon lang. Pagkano niya, nauna, binanatan siya. Oh. Sir, content lang kami. Ayusin yung content niyo. O, di ba, very viral yun, yung nakaraan sa hardware. May pulis doon, hindi siya naka-uniform. Bumibili din siya. Ngayon, dumating yung isang kotse, nakabonit lahat. Kinuha yung isang lalaki, kinidnap nila, may baril. Nakita ng pulis. Ang ginawa niya, hindi pwede. Baba! Baba! Sir, content lang ho to. Baba! Talagang kakasuhan ko kayo. Yung even sa content, ano nyo kasi, pinupuno natin ang isip natin ng mga maling bagay. You see? Kaya sa mga anak ninyo, ingat na huwag mapulyot ang puso nating mga anak ng Diyos. Amen? Huwag punuin. Kahit yung mga anak ninyo, huwag niyong ibabad yan sa dota. Alam niyo bakit, kapatid? Kasi naman, okay, nakakatulong sa akin Habang nagluluto ako, siya nagdodota. Hindi mo alam, nakukurap ang utak ng mga anak ninyo, even ng apo ninyo. One day, pagsisisihan ninyo. Kasi yung mga bata rito, praise God, at least wala kayong mga dala. Yung mga anak ni Sir Arjen, mga apo ninyo, hindi sila naging addict. Maganda, wag kayong masanay sa virtual. Sa realidad kayo matuto. Yan ang kahalagahan, kapatid, na ang puso malinis. Ang isip at puso, ano yan, coordinated ba? Kailangan magkasundo. We must make a commitment there to live for the Lord. To sanctify means, listen, to sanctify means to dedicate oneself to the Lord. Amen? Iyon pa lang ibig sabihin, kapatid, na kung gusto natin maging malinis ang puso at utak, magkaroon tayo ng commitment na tayo'y maglilingkod sa ating Panginoon. Sa Diyos lang ibigay ang puso. To dedicate means to dedicate oneself to the Lord, or to set oneself apart to serve God and obey Him. Kapag kita nyo yung mga taong makadiyos, mga taong makasimbahan, tignan nyo, ang ganda ng puso. Ito rin mag-ingat kayo. Dahil maraming hindi mananampalataya na aabusuhin ang kabutihan ng puso ninyo. Siyempre, yung puso mo bang gusto mo madala sila sa Panginoon, yung pala hindi mo alam, iniisahan ka na. Meron ganyan Meron isang young people sa church noon. Kahit saan naman. So, ang gusto lang niya, madala niya yung kanyang kaklase. So, ito naman kaklase niya, sumasama. Ang di niya alam, may lihim na pagtingin sa kanya. So, faithful, attend, hanggang sa nalalaglag na rin yung puso ng babae sa kanya. Hindi niya alam, pinagsasamantalahan na yung kanyang kabutihan. Siyempre, welcome niya hanggang sa dumating araw, naging syota niya. Nung naging syota na niya, yun na ang simula ng Kalbaryo.
Nahulog ang kanyang loob, nakuha niya na naging matigas at hindi na umati ng simbahan. Siya mismo pinatitigil ang simbahan hanggang dumating ang araw dahil lumubog na siya. Pinangasawa niya hanggang sa nagsama, hanggang wala na siya sa gawain. Hanggang sa dumating ang araw, inanakan siya ng 3, tapos iniwanan din. See? Kaya mag-iingat. Grabe ang demonyo kung paano siya magsira ng puso at isip ng mga tao, lalo na ng mga Kristiyano. Hindi yan kwento, totoo yan. Hindi ako nagkikwento sa inyo ng dito, ng fantasy. Ganito ang magsalita para maging matibay kayo sa pananampalataya ninyo. But some scriptures which help us to maintain our hearts. Paano natin ma-maintain ang puso natin na malinis at malinis ang isip? Number 1, by loving one another. Alam nyo, para kayo lumakas at maging maayos, umatin kayo ng mga fellowship. Kapatiran. Ngayon, pag nandiyan kayo, katulad yung umatin kayo ng church. Dapat ang isip mo focus sa church. Huwag focus yung utak ninyo doon sa magandang dalaga, doon sa doon. Tapos yung mga babae naman di na pakyut, tingin ang tingin doon sa pogi. Nandiyan pala yung pogi, nandiyan pala si Ray. Grabe naman kung ang standard mo, yung mukha ni Ray, paano pa kaya ang mundo? Kaya nangyayari, hindi ka lumalago kasi iba focus mo eh. Kaya nga sa church, kahit mga damit natin, maayos dapat. Para yung pagdating mo sa church, hindi yung sa damit mo nakatingin yung tao. That's the reason why, kaya ang pagsamba natin, disente. Kahit sa mga lalaki, disente. Amen? Kasi kaya that's the reason why, pag papasok kayo dito, halimbawa, isipin nyo, kung kayo, mga anak ng Diyos, papasok kayo sa church, nakalabas yung cleavage ninyo. Ay, sister. Kamusta ka na, sister? Diyan nakatingin sa'yo. Kaya imbis na malinis ang utak ng tao, madumi. Amen? Kaya sinasabi nga sa inyo, dito sa church, kayo pag nagsasamba, huwag kayong magsusuot ng spaghetti. Yung damit na spaghetti, yan ang tawag ni Jude sa spaghetti nung bata siya. Gusto ko pa yung spaghetti. Spaghetti. Huwag kayong magsusuot ng mga damit na yung laylayan dito, parang tela lang, yung ano ba tawag doon? Parang sinulid. Tapos, ano tawag yung nakaganon? May tawag dyan eh. Kalimutan ko yung mga babae, alam niyo yan eh. Topless. Bakit nagdamit ba kayo? Topless naman pala. Ano ba yan? Sabi nga, alam nyo, mayroon diyang kasabihan sa mga babaeng damit ganito. Pag nagsusuot ka ng ganitong damit, miniskirt, kunyari miniskirt. Miniskirt, di ba? Kapag naglalakad ka, pag dito ang hiwa, sabi yan, come with me. Pag dito ang hiwa, come with me. May mga babae, pag humakbang ka, kita, hiwa, sabi niyan, ang ano niyan, ang kanyang invitation, come with me. Kaya pag naglalakad. Ngayon, pag dito naman yung hiwa sa puwet, di ba meron hiwa yan sa puwet? Yung mga, follow me. Follow me. Ngayon, pag dito naman ang hiwa sa ibabaw, sa harap, lie with me. Oh, joke lang ng kasabihan yun, pero may katotohanan yun. Bakit ka maghihiwa dito ng palda? Naglalakad-lakad ka. Singit-singit mo, kakikita yan. Kaya sa church, pag pupunta kayo, decente. Amen? Hindi naman kayo gumaganda sa mga passion na yan.
Kaya ako, natatawa lang ako dyan kaya yung asawa ni Tis Escuderos yan. Sikat na sikat daw sa buong mundo yan. Kahit anong damit niyan, hindi ko bibilin. Kung ako babae. Mamahal pa. Isang pirasong damit, sipin niyo magkano? Kung umaabot yan ng 100,000, punta ka lang dyan sa SM, ang dami mo nang bibili, sa ukay-ukay. Baka buong bahay mo na, mabili na. Di ba? That is vanity. Huwag niyong puniin ang isip ninyo ng mga bagay na walang kabuluhan, kapatid. To dedicate oneself to the Lord, set oneself apart to serve Him. Number one is by loving one another. Alam mo, pag sinabing loving one another, yan yung brotherly love. Yung kapatirang pagmamahal. Yan ang ibig sabihin niyan. Na kapag nangihina ang kapatid, palalakasin mo, yung wala kang iisiping masama. Yan ang ibig sabihin niyan. Nagkikare ka sa welfare ng kapatiran, pagkapalago, spiritual, pag ganyan ang isip mo, tignan mo. Nandiyan yung ikaw bilang membro ng simbahan, sasali ka ng choir kasi palakasan yan eh. Ini-encourage mo sila. Ikaw pag nakarinig, alam niyo ba ito ha? Isa sa mga survey po ng scientist ng mga Hapon. Mga mahilig sa mga tatrogorong. Pag yung tubig daw, itong tubig, ito in-eksperimento talaga ha. Merong isang tubig na nagsalita siya ng masasama, minura niya yung water. Nakalimutan ko yung pangalan ng Japanese eh. Parang si Ajinomoto. No, minura niya tapos itinabi niya. Tapos eto naman sinabi niya sa isang tubig, praise the Lord, hallelujah. Sinabi niya ng mga good words. Pinuno niya ng ng mga mabuting salita. Tinabi niya. Tapos ilang oras yata, hindi ko na maalala, kinuhaan ng tubig pareho. And then, tinignan nila sa microscope. Alam niyo, nang nakita, doon sa mga sinabihan ng masasama, yung tubig, grabe, iba po yung texture ng mga nakikita doon. Samantalang sa isa, sa may sinabihan ng mabuti, ay grabe, ang linis, ang ganda ng mga yung mga hugis, forms. Doon lang nagpapatunay na yung salita may power. Kaya alam niyo, pag umaga, mag-inom kayo ng tubig, sabihin niyo, Lord, thank you, praise the Lord, sa tubig na to. Iniinumin mo. Ang ganda ng dating sa katawan mo. Tignan mo yung umaga pa lang, nagalit ka na, tumigil na ka dyan! Tubig! Tama, namatay ka pa. Inatake ka eh! Kasi nga, ang salita mo, puro masasama. Walang biro yan. Hanapin ninyo. Sabihin, binubola ko kayo eh. Kaya that's why, nawala na yan. Sabi ko sa iyo, katulad nito, ako, advantage ako. Dahil meron akong tubig ito pa. Yung concert, meron isang Kristiyano rin ulit, nag-eksperimento ng tubig. Naglagay siya ng tubig sa concert ng mga demonyo, yung mga rock and roll. Yung Led Zeppelin, inilagay doon. Tapos isa naman, inilagay sa simbahan. Tapos ang kantahan, mga music, gospel music, choir. Tapos in-experiment ulit, tinignan. Yung tubig doon, kasi alam niyo po pala, napag-alaman, na ang tubig pala ay nag-record ng memory ng event. Grabe, ganun ka-power. Kaya nga ang Panginoon, di ba, ano sabi ng Panginoon? In the beginning, God created the heaven and the earth was without form. And God moved upon the face of the water. So, nagsalita ang Diyos sa tubig. Kaya yung tubig nagkaroon ng buhay. Naintindihan niyo ba? Sa magitan ng salita ng Diyos. Nang ibig sabihin niyo ba yung God moved, ibig sabihin, God vibrated. Through vibration, nagbibigay ng buhay. Tingnan mo,
In-experiment rin yan, vibration. Tignan niya, yung buhangin inilagay sa tugtog, yung may vibration, iba-vibration. Kita mo yung buhangin, pumuporma siya. Ang ganda ng vibration, gumaganda yung form ng buhangin. Mayroon talagang siyang schematic form. Through vibration. Kaya alam niyo po, yung lindol, ang earth natin, araw-araw may lindol. Pero yung lindol na nangyayari po, vibration yun. Nagiging gamot yun sa katawan natin. Pinahintulutan ng Diyos yung earthquake na, yung earthquake na ganyan lang, vibration, napoform yung dugo natin. Gumaganda yung blood natin, circulation, through vibration. Kaya nga di ba na-invento ng Hapon, yung anong tawag yun, yung mahaba, tapos ilalagay sa likod mo, kikiliti ka, tapos sa paa mo, di ba, may sakit ka sa paa, yung vibration, akala lang natin walang effect yan, meron yan. Scientific proven yan. Kaya yung salita ng mga, kita niya, si Doc Willie Ong, maganda siya, ang katawan niya maayos, ang pagkain niya maayos, vitamins maayos. Doktor siya, doktor asawa niya. Napapaikutan siya ng mga doktor. Pero bakit siya nagkasakit? Anong sabi niya? Dahil sa mga masasamang salita. Kasi nababasa niya yung basher niya. Ikaw, Mr. Ong, takbo ka ng takbo, walang yaka, ganito ka. Na-absorb niya yung mga words na yun. Kaya siya nagkaroon ng cancer ng sarcoma. Sabi niya mismo bakit ako magkakasakit? Ang pinagbintangan niya, yung mga basher niya na masasama lahat ng sinabi sa kanya. See? Ang mga masasamang salita, nagbibigay yan ng cancer. Anxiety, stress. At tandaan nyo, nung pumasok ang kasalanan, kung bakit nagkaroon ng cancer. Nang pagpasok ng kasalanan, doon na nagsimula ang tao mamatay. Hindi sana mamamatay ang tao, for your information. Pero dahil sa kasalanan na ginawa ni Eva, nakapasok ang kamatayan. Kaya nga lahat tayo may cancer Lahat tayo tumatanda. Dapat, nung panahon ni Adan, nung nilikha si Adan po, binata na. Yan, pakinggan nyo to Hindi nilikha si Adan ng baby pa. Hindi po. Siguro ang edad ni Adan, sabihin natin, 12, 15 years old. Pero hindi yun nanggaling sa pagka-baby Sabihin nyo na siya, pag ilang nilikha siya, buo na, tao na. Pwede mong i-date na 1 million years na yung katawan niya Dahil sa sobrang tibay Kasi pure na pure, Diyos, galing sa Diyos mismo Bili mo, masterpiece ka ng Diyos, wow! Kaya nga ang buhay niya umabot ng 930 something. Pinakamatanda, 969. Doon yun sa mga nalahi. Pero mayroon pang mas matatanda dyan. May mga umabot pa ng 1,000 taon. True words. Kaya kung ang ating isipan, lagi natin isipin ganon, madudumihan ang ating puso. Pero kung mamahalin mo ang kapatiran, ano sabi diyan? Thessalonians chapter 3 verse 12. Tignan po ninyo. Thessalonians chapter 3 verse 12. And the Lord, tignan niyo po, ang ganda nito ang ganda ng verse na to, kapatid. Kung gusto niyo, markahan niyo po yan, mga kapatid. Sabi niya, by loving one another, sabi po ni Paul, and the Lord make you to increase and abound in love one toward another and toward all men, even so we do toward you. Kasi tandaan nyo, kapatid, ito ang tamang pag-ibig. Ang pag-ibig na wala kang iniisip na pangdalamang sa kapwa. Yun ang tamang pag-ibig. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon ni Paul, mag-ibigan kayo sa harapan ng Panginoon. Kapatid.
Kaya nga unang turo ng Panginoon, love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul, sabi ng Panginoon. Kasi ang umiibig sa Panginoon, tignan nyo kapatid, kapag ikaw, anong dahilan bakit si Eva na-tempt ni Satanas? Ano bakit? Kasi po, mahilig magsulo. Kasi, paisa-isa, punta doon sa Tree of Life. Punta doon. So, mabigat doon, hindi niya pa sinasama si Adan. Alam niyo ba na yung serpent, tinawag lang siyang serpent kasi nga, masama ang motibo. Masama dahil si Satanas yung pumasok doon, kaya serpent. Pag alam niyo na, pag sinabing serpent, makakatakot ang dating. Pero alam niyo ba, na during the time of Eve, ang serpent ko, napakaganda. At ang serpent ko noon, may paa. Hindi ho gumagapang. May 4 na paa ang serpent. Kaya nga, hindi niyo ba kayo nag-isip na nakausap ni Eva yung serpent, hindi man siya natakot? Kasi kailangan nakakita. Subukan niyo nakakita kayo ng ahas nagsasalita. Sister Vilma. Sister Vilma, kamusta ka na yan? Baka hindi ka magtatakbo dyan. Tapos kamukha pa nila yung ulo. Baka paluin mo ng maso yan. Pero tignan niyo si Eva, nawili pa. Ganun po si Satan magtukso. Hindi po pangit. Huwag kayong magpaniwala na si Satanas may sungay. Sayang talaga pag tignan mo dyan merong pinakita kung ano itsura ni Lucifer. Sinisan ko dyan sa pag nag-preach ako, ano nyo. Kasi inaano ko yan, ang grabe Tandaan nyo, 12 stones nasa katawan ni Lucifer. Alam niyo yung mga bato sa kanya, hindi po yung dinikit yun. Bahagi niya ng katawan yun. Yung mga onyx, mga emerald, display sa kanya. Kaya pag nakita mo siya, grabe yun. Serpent ang serpent yun. Pero, kamanga-manga yun. Pero tignan nyo, bakit natin? Kasi nga, mahilig mag-isa si Eva. Disobedient talaga Alam mo bakit? Ano sabi ng Bible? Nung nakita ng Diyos si Adan na walang kasama, di ba? Ang sabi ng Panginoon, pinatulog ng Panginoon si Adan para para kumuha sa kanyang ribs ng panggawa ng babae. Anong ibig sabihin ng babae? Para sabi din? To help meet. Para makatulong ni Eva, hindi yung nakalagay doon, para ibigin. Para makatulong. Bakit? Wala naman choice si Adan Isa lang yung babae. Kahit hindi mo mahal yon, kakasamahin mo yun. Kaya wala nakalagay doon na to love her, walang ganun. Pero given na yun. Nakita nyo naman yung pag-ibig ni Adan kay Eva. Pero nung kumain si Eva, hindi pa nag-effect yung kasalanan. Bakit? Sa lalaki ibinigay ang authority. Kaya that's the reason why, even paglipas ng panahon, wala kayong makikitang ilang babae lang ang pinangalanan sa Bible, sa Old Testament. Pero yung asawa nila, Cain, lahat ng mga asawa nila, Seth, walang pangalan yan. Doon lang pinapakita na ang authority ay nasa lalaki. Nagkasala. Alam ni Satan ang weakness Kaya nga, kapag kayo sa kapatiran, ikaw anak ka ng Diyos, hindi ka umaattend ng meeting, hindi ka umaattend ng fellowship, hindi ka umaattend ng mga Bible study, hindi ka umaattend ng mga gatherings, at iba pa yung sinasamahan mo, hindi ka lalago. Okay, tingnan nyo. Honestly, bakit ka nag-iisip ng masama? Kasi nagsosolo ka. Bakit nasisira ang bawat pamilya?
Kasi nga, iniiwan mo ang responsibility mo. Hinahayaan mong si Satan makapasok. Tandaan nyo, kapag ang isang babae, malayo yan sa asawa niya o sa pamilya, nandiyan na yung kanyang kahinaan. Wag na po tayong magano. Talagang ang babae mahina. Kahit anong sabihin mong malakas. Kaya nga kapag nag-iisa ka, nandyan, sabi ni Satan, Satan is roaring like a Satan is like a roaring lion, seeking whom he may devour. Kapag nakita niya na ikaw nanghihina ka, lalagtangin ka na niya. Anong kasabihan ng Pilipino? Walang matimtimang berhen. Saan? Walang matigas na bato sa mainit na tinapay. Nagkagulo-gulo na. Nagkagulo-gulo na yung aking Ibig sabihin, alam niya ta, saan nagsisimula ang butas ng semento? Sa isang patak na tubig. Sa isang patak na tubig, diyan na mababasag. Kaya ang babae, kahit sa aming tibay yan, pag yan pinanay-panay, plak! Plak! Ano naman sabi ni Satan kay Eva, alam mo ba, na pag kinain mo to, hindi. Sinabi ng Panginoon, okay, nakaligtas. Kasi alam niyo po, ang Genesis chapter 1, chapter 2, chapter 3, mahabang panahon po yan, hindi po yan isang araw lang. Pag binasa mo yan, isang araw lang. Pero yung pangyayaring yun, kapatid, constant po yan. Kaya ang isang Kristiyano laging hindi umatin ng simbahan, hindi umatin sa church, tandaan mo, markado ka ni Satanas. Pupuntahan ka niya. Minsan nasaan yung kapitbahay mo yan. Minsan nasaan yung abs. Tandaan mo, minsan nasaan yung pera yan. Ganyan si Satanas. Pag pinuno mo ng pinuno yan ng mga negative thoughts, tandaan ninyo. Kaya nga sabi ko sa inyo, kayong mga kabataan, pag nagpunta kayo sa church, magsisimba kayo. Pag pupunta kayo sa church, mag-worship kayo. Amen? And the number 2, mga kapatid, by pleading lust maintains one's heart. Alam niyo po, pag lumayo tayo sa mga pita ng laman, lalo na sa sanlibutan, ano ba yung pita ng laman? Alam niyo po, ang pita ng laman, not necessarily sa flesh lang. Kasi hindi naman lahat. Katulad, may mga tao, kahit tuksuin mo yan, maghubad ka dyan, di ka papansinin yan . Malakas yan. Pero minsan mahina yan sa pera. Pag yan nilagyan mo, nang nilatagan mo yan, ng sinabi, may mga babae na, yung mga materialistic sa libutan, pag may suot ka ng mga, kita mo si Boss Toyo, yan ang pang-akit ni Boss Toyo. Kaya huling-huli niya yung mga artista . Puntahan din yung mga babae para bumili ng mga kwintas na mga... Kasi nga, iyan ang kahinaan ng mga tao. Iba-iba yan. Yan ang ginagamit ng dyablo. Hindi mo pinalakas ang sarili mo dyan. Diba? Anong bang mangyayari kung lagi ka nasa bar? Pag sweldo mo, punta ka na dun kagad sa library. Punta ka na kagad sa Joed's. Punta ka na kagad dun sa Wonder Bra. Anong mangyayari sa'yo? Di ba? Kasi bakit? Pinalalakas mo yung sarili mo . Kaya nga alam nyo, kahit kita mo, yan ang advantage lang ni Mama sa mga pulis. Pero alam nyo, pag ikaw officer ka, tapos mahina ang salitang Diyos sa'yo,
sabihin ko sa iyo, yung mga chief of police na yan, ang daming kasalanan yan. Walang araw yan hindi nagkasala. Kasi isipin mo, bawa, chief of police ka ng isang bayan o ng isang syudad. Gabi-gabi may patawag yan palagi sa iyo. Bakit? Nakita ko yan eh. Nandyan yung alak, bumubuhos. Pag pinalakas mo dyan, ang prone ka saan? Prone ka saan? Sa corruption. Now, paano mo maiwasan yun? Sabi niya ng Bible, by pleading lust maintains one's heart. Kaya kayong mga babae, lalaki, huwag kayong masyadong pumunta sa SM pag wala kayong pera. Kasi ano mo, yung tinatawag na window shopping, yung mata mo, pinapantawag yan, pinaglalaway yung mata mo. Diyan magaling si Satan ng tinatawag na pang-akit. Alisin mo yan. Huwag niyong sanayin ang sarili niyo na bumili kayo ng mga mamahaling damit. Kasalamat nga din sa mga nanay, simple lang mga damit. Hindi yan magiging, kumbaga, hindi tataas ang grado ng pagkatao mo dahil mamahalin ang mga damit mo. Flee! Lumayo ka dyan, wag kang lumapit. Flee from what? Lusts. And 2 Timothy chapter 2 verse 22, sabi diyan, tignan niyo kapatid. Utos siya ng Panginoon. Kayo mga kabataan, pag alam niyo may mga barkada, mga kabataan din, tapos gimmick-gimmick, lumayo na kayo dyan. Huwag kayong sumama. Alam niyo, kayong mga nanay, huwag niyong payagan. Mama, kasi mayroon kaming group study. Saan? Sa resort. Saan yung resort na yan? Sulok-purok. Huwag mong payagan yan. Sabi mo sa kanya, wag dyan ka na mag-aaral. Ano bang ipag-aaral mo? Lahat ng lessons provided na ng YouTube. Wala ka nang hahanapin pa. Meron ka ng tutor. Pag pinayagan mo yan, nalalapit lang yan doon kasi alam nyo ito, mga kapatid, pag yung mga kabataan ay nagsama-sama, titiyan ko sa inyo, may dalang light beer yan. Sabihin ko sa inyo. Lalo na, kahit, sabi ko nga siya, kahit Kristiyano eh. Huwag na, dan nga kayo magpakampante. Kristiyano naman mga kasama namin. Huwag kayong magpapaniwala sa ganyan. Huwag niyong payagan. Para din yan sa inyong kabutihan. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ilayo nyo sila. In 1 Thessalonians chapter 2 verse 13, sabi niyan, and the Lord make you to increase. I'm sorry. And 2 Timothy chapter 2 verse 22, flee also youthful lusts. But follow righteousness, faith, charity, peace with them that call on the name out of a what? Out of a pure heart. Amen? Pure heart. Alam niyo, sabi nga, kapatid, lalo, salamat kayo, mga anak ninyo, mga nandirito, anak ng Diyos. Pero ngayon, sa sila ba nag-usap noon, sabi, si Jason yata, tsaka sila, si Sweet. Sabi nga ni Jason daw doon sa kanila, wala na talaga. Ay, naalala ko na, si Brother June. Diyan, habang may wala na talaga mga bata doon. Sa Malagihay, wala na. Iba na ang kultura ng kabataan ngayon, mga kapatid. Alam mo, sabihin ko sa inyo, magkakaroon ka nga ng culture shock. Iba na ang kabataan ngayon, grabe. Kaya makita mo, you can differentiate yung mga batang may salita ng Diyos at mga batang wala, pinabayaan na lang. Kaya ano mo, sabi ko nga yung mga magulang, mas gusto pa nilang kumalat-kalat ang anak nila kesa magpunta sa church. Kaya sabi ko nga, sarap pag, nako,
Di bali na raw yung anak nila magpakalat-kalat sa kalye kaysa mag-church. Kita mong kabulukan ng utak. Grabe, kapatid, sabihin ko sa inyo. Iba ang kabataan na ngayon. Kaya kayo, tayong mga anak ng Diyos, sobra mag-ingat kayo, double time. Sabi ng Bible, oh, sabi kay Timothy, flee also youthful lust, but follow righteousness, faith, charity, peace with them that call on the name of the Lord. Saan ka susunod? Sabi niya, sumunod kayo saan? Sa katuwiran, sa pananampalataya, sa pag-ibig, at kapayapaan, kapatid. Kasama ko lang kahapon sila Jomar. Si Dennis, may hearing kami doon sa barangay. Kabata-bata. Kasama niya, bading. Ngayon, pinagbibintangan na nagnakaw. Ang depensa niya, hindi ako nagnakaw. Buong maghapon nga kami, nagyayakapan lang dun eh. Yun ang body, ayun ang kanyang katwiran, nagyayakapan niya. Paano yung magbibintangan? Buong maghapon, nagyayakapan kami dun. Pwede ba yun? Yan, kapatid. Sabihin ko sa inyo. Wala na parang naging inutil na. Why? Bakit? Dahil pinuno nila ang kanilang puso ng karumihan, pati isip. Galit na galit. Bahala kayo dyan. Basta kami sa barangay, sinisettle lang namin kayo. Pero ayaw makipagsettle, doon na kayo sa korte mag-usap. Wala naman kami pakialam sa mga ebidensya ninyo. Dahil di naman kami korte. Bilang pinunong lupon. Yan ang kapatid, sipin nyo. Ano gusto natin? Tayo rin maging mapariwara. Kasabihin ko sa inyo, pasalamat kayo at niligtas kayo ng Panginoon sa sakit sa puso, lalo na yung mga magulang dito. Kaya kaya nga sabi ko sa inyo, yan si nanay, yan si Sister Arjen, nagmana, lahat ng anak, bit. Yan, sila, sister, okay yan. Huwag niyong pag hinayangan niyang anak ninyo, bit niyo yan, dito na lumaki yan. Kaya sabi ngayon, mga bata, kahit paikot-ikot yan dyan, huwag lang mauntog. Hindi ako galit dyan, hindi ako masyado stricto dyan, mga bata, huwag lang mauntog kasi mahirap mauntog yan eh. Sa bagay, Diyos naman na magliligtas dyan. Yan, si James, bata pa lang yan. Alam niyo ba na dito sa church, yung buhay ni James ay isang miracle? Nung nagkaroon kami ng prayer vigil nun, eto, wala pang tiles yan. Ang semento dyan natin nun, bako-bako. Madapa ka dyan, gas-gas ka dyan. Kasi wala pa yan eh. Wala pa yung tiles dyan. Tapos nag-preach ako noon. Tapos si Sister Arjen, tsaka si James dyan, nakaupo. Banda dyan kay Sister kay Sister Maribik. Nakaupo dyan. Inantok kasi gabi. Talagang kitang-kita ko kung paano bumagsak si James. Talagang pag nakaantok nga. Talaga, siyempre bata, maliit yan si James. Isipin nyo, lumaki na lang si James, pero yung bata yan, maliit yan. Sabihin, payat yan si James. Kaya siguro, dyan sa upuan, halos ganyan lang kalaki si James. Diyan nakaupo. Ano yan, biglang tumumbang gano'n sa tulog, biglang bumagsak. Ito mismo yung bumbunan, Brad. Uy! Wala na, hindi naman ako si Superman eh. O si Elastic Man eh, layo ko na, wala na, napasigaw na lang ako. Bumagsak yan, pag boom. Ito. Ano yung pagbagsak niya, Brad? Bumbunan yun eh. Pagbagsak niya, tumalbog. Boom. Sabi ko, hindi walang biro. Tumalbog, Brad, parang naging bola yung ulo ni James. Tapos nakaupo, pagbagsak. See? Pero tignan nyo yung puso nila. Kaya yung makabataan natin, by the grace of God, sa tagal ninyong natuto ng salita ng Diyos, hindi kayo basta-basta dapat nadadali ng sanlibutan. Para maging malinis ang puso nyo, ilayo. Kaya alam niyo po, yung mga bata na yan,
Wednesday, nandirito. Friday, nandirito. Saturday, nandirito. Sunday, nandirito. Isipin nyo, gaano ka-pure ang puso nila. Why? May salita ng Diyos. Kaya lumayo kayo dyan sa mga youthful lust. Yung mga kasiyahan na yan, mga swimming. Yan, lagi kong inuulit sa inyo, mayroong pamangkin ng kaibigan ko na pastor. Nagtatrabaho siya sa call center. Alam mo naman call center, puro mga bata yan, na mga sosyalero. Pag yan may mga break time, panaya sigarilyo. Pag Friday may sweldo, gimmick yan. Nagpunta sa gimmick, parang comedy bar na mga bakla, inom-inom. Nalasing ngayon, nalasing. Sabi nitong lalaki ng manager nila, hatid na kita pa uwi. Imbis na sa bahay, hinatid doon sa bahay nila. At pagdating doon sa bahay, binuntis. Siyempre, lasing na lasing eh. Hindi niya naman namalayan na eh. Kinailang buwan, buntis. Ba't ko nalaman? Nagsumbong sa amin, gusto niya idemanda. Hindi naman tinuloy. Wala na eh. Siguro, nabuntis na naman ako, magsama na lang kami, pero huli na. Bakit? Youthful lusts. Kaya umiwas kayo dyan. Kaya sabi nga sa inyo, yung mga di mananampalatayang grupo, kahit sa opisina ninyo, lumayo kayo sa mga hindi mananampalataya. Tandaan ninyo yan. Kaya si mama, pag may nagiinuman yung mga, alis ka na dyan. Kahit na police officer ka, pwede kang bastusin ng mga yan. Gentleman lang yan sa pangalan. Pag may mga gathering sa ganyan, atin kang birthday kami yan, pero pag inuman na, sibat ka na. Huwag ka na mismong umupo dyan. Huwag kang humawak niyan. Masisira ka. Kaya nga alam nyo ito, kapatid, isang sign ng isang babae o lalaki na lustful, mahilig manigarilyo. Dahil nakatilamsik pa yung daliri. Tapos pag humawak ng bote, nakaganon pa. Yung alam niyo may champagne, di ba? Yung ganun. Ganyan. Tapos sumigarilyo. Sa mga anak ng Diyos, hindi na tayo dapat makita dyan. Kaya ano sabi ng Bible? Flee from the appearance of evil. Kaya nga tayo mga anak ng Diyos, hindi tayo pwedeng makita kahit saang, alam mo na yung lugar na yon, alam nyo naman pasugalan, alam mo naman ganito, huwag kang pumunta dyan. Huwag kang iikot-ikot dyan. Alam mo naman nandyan yung mga bars, nandyan ka pa laging dumadaan. Dumaan ka sa iba para hindi ka na matempt dyan. Alam nyo na maraming barkada. Umiwas ka na, huwag ka nang dumaan doon kasi yayayain ka niyan. Di ba meron nga dati isang Kristiyano, napadaan siya sa isang hilera dyan na puro bar sa gabi. Ang problema, Brad, nandoon mismo yung dentist, merong isang opisina ng dentista nandoon para magpabunot ng ngipin. So doon siya nagpunta, nagpabunot siya ng ngipin. Pinakahuli siya, so inabot ng gabi yung pagbunot ng ngipin niya. 8 pa yata yung binunot ng ngipin sa kanya. Di ang sakit nun, hilo. Ngayon, paglabas niya ngayon, wala siya kasama eh. Paglabas niya ngayon, di sa dentista. Ngayon, dadaan siya ngayon, siyempre, dadaan siya sa mga bar. Bago makadun sa kanto, mga 4 na pagitan eh, na mga bar. Siyempre, mga babae na doon, nakaganyan na, naka-short na, tapos alam mo na, pansexy na, ay sir, hinahatak-hatak na. Ngayon, napadaan siya doon. Siyempre, sakit niya, parang gano'n-gano'n, ingipin niya eh. Tapos sabay hinawakan siya ng babae, sir, ayun. Ngayon may dumaan doon, nakasakay sa jeep, papuntang sa pote. Nakaganon pa yung babae pa naman yung nakakita, nakaganyan pa yung babae. Dumudungaw sa ano, si brother yun oh.
Pambira si brother, sasabihin ko kay pastor nun, umiinom ng alak. Tapos kalalabas lang sa bar, may babae pa. Sipin mo na pagbintangan ka pa. Hindi naman niya ginanap, pabunot nga lang ng ngipin eh. You see? Kaya yung sinasabi ng Bible, flee from the appearance of evil. Huwag ka nang sumama dyan. Pag sumama ka sa mga manginginom, sabihin, malasenggo ka na. Pag sumama ka sa mga nagsasyabu, sabihin, bumabalik na naman yan. Iwasan mo na. Amen? Para maging malinis ang puso natin. Makipagbarkada kayo ng tunay sa mga anak ng Diyos. And last verse, mga kapatid, sabi dyan, in Hebrews 3:15, tingnan po ninyo, last verse natin yan. O, pasensya na kayo. Kaya ganado ako mag-preach ngayon. Siyempre, may support. Bahan ko na to. Amen? Bira. May support na eh. Kaya kahit 3 oras to, praise God. Amen? Pagbaba ko dito, mama, may sobre na dyan. Amen? Praise the Lord. Praise God. Hindi naman yan ganun. Masaya lang ako ngayon, kasi nakikita ko si Brother Jun, may session kami mamaya. May paiiyakin na naman ako. Okay, sabi niya, 2 Timothy, Hebrews chapter 3, verse 15. Ano sabi niya ng Bible? Para maiwasan ang dumi ng puso, sabi niya, by living the Word of God. Pag isinapamuhay ninyo ang salita ng Diyos, lilinis ang puso ninyo. Amen? Alam niyo, kapatid, magiging masaya ka lang kapag sinusunod mo ang kalooban ng Diyos. Pero alam niyo, kapatid, pag gumawa ka ng masama, diyan na magsisimula ang kalungkutan ng buhay mo. Kita mo yung mga taong malungkutin, ba't ka malungkot? O di ba, si Cain, naalala ninyo? Nung pinatay niya si Abel, siguro akala pero hindi rin ako naniniwala, alam ni Cain yun eh. Ang ginawa kasi ni Cain, nung pinatay niya si Abel, binaon niya sa lupa. Imposible naman, hindi niya alam na alam ng Diyos yun. Ganun ba sila ka-primitive? Na hindi niya alam na alam ng Diyos yung ginawa niya? Pero kita nyo, ang Diyos kasi, hinahayaan niya tayo according to our pre-volition. Hindi siya nakiki-interpret. Oy, wag mong patayin si Abel. Hindi siya nakikialam. Dahil binigyan niya kayo ng sariling kalooban kung gagawa ba kayo ng masama o hindi. Pahayaan ka ng Diyos, magpatuloy ka sa paggawa ng mali. Pero mananagot ka pagdating ng panahon. Kaya di ba, nung nakita ng paghinanap ng Panginoon si Abel Anong sabi ng Panginoon kay Abel? Anong question niya? Anong unang question ng Panginoon kay Abel? Where is thy brother? Why? Ganyan ito yung resulta. Why is thy countenance fallen? Bakit bumagsak yung mukha mo? Expression na ang lungkot ni Abel. Bakit? Sapagkat siya ay nakagawa ng kasalanan sa mata ng Panginoon. Tandaan ninyo, kapatid, magiging malungkot ka lang, magiging malungkutin ka kung hindi ka sumusunod sa salita ng Diyos. Kaya kailangan natin, kapatid, ipamuhay ang salita ng Diyos. Katulad nyo, kapatid, alam nyo ba yung pagsimba ninyo? Ito, survey. Ito makinig kayo. May survey kung sino yung mga taong maligaya at mahaba ang buhay. Alam mo, ang pinakamataas na survey, una, ang mga taong laging nagpupunta sa simbahan. Totoo yan, hindi yan survey yan. At yung mga taong lagi nagpupunta sa church, ang pinaka matandang namamatay.
Maraming mga tao nagpupunta sa church, humahaba ang buhay. Amen? Kakita mo sa sister, pasalamatan ang Panginoon, humaba ang buhay mo. O tingnan mo si nanay, hindi natin alam, isipin mo, sa galaw ni nanay, parang teenager lang. Oh! Alam niyo kung ilang edad na niya? 69. Grabe, 69. Abutin ko pa kaya yung ganyang galaw? O siyempre, may mga maintenance konti, pero 69 siya ang pinakamatanda sa atin dito. Yung iba kasi pag tinanong mo edad, nagagalit, no-offend eh. O, Sister Maribik, ilang taon ka na? Ha? 61, o. Tamo, 61. Baka kung hindi kayo dito nagsimba, baka... Kasi si Sister Maribik, sakitin eh. May nahihilo, na high blood siya. Alam niyo ba na ang pagpunta sa church, nakakaalis, ito ulitin ko, survey na naman, nakakaalis ng almost 80% ng stress sa buhay pag nagpupunta ka sa church. Ang daming benefits, kapatid. At hindi lang yun, may survey pa. Lahat ng mga nagbabasa ng Bible. Wow! Sino nakabasa nun? Sino nakano? Ano ba naman yan? Ako lang? Hindi, sa susunod na lang, ano ko dyan? May survey. Yung mga nagbabasa ng Bible, unang-una naaalis ang mga stress. 3 araw na pagbasa ng Bible, 1 linggo pagbabasa ng Bible, ang laki ng benefits. Kaya totoo itong sinabi ng Bible, mame-maintain ang puso natin, kapatid. Sabi diyan, by what? By living the Word of God. Kaya dapat to tayo mismo, Word of God na eh. Sumunod lang tayo sa Panginoon. In Hebrews chapter 3, verse 15, while it is said, today, if you will hear His voice, harden not your hearts, as in the day of what? Provocation. Kaya nga ngayon pa lang, kapatid, tayo ay makinig niya na salita ng Panginoon. Ako naniniwala ako, kung hindi lang ako nagtugon sa panawagan ng Panginoon, patay na ako eh. Kasi alam niyo ba, lahat ng kapatid kong lalaki, patay na. 13 kami magkakapatid. Ang buhay na lang, ako sa lalaki, Ate Lume, Ate Merly, at si Pogi. 3 babae, ako na lang lalaki. 13 kami. 4 na lang kami. Ang kapatid ko, pinatay, pinukpok ng baril sa ulo. Ang isa kong kapatid, pinatay, sinaksak dito sa puso ng 3 kantos. Alam niyo yung panaksak na 3 blade? Panaksak ng Muslim yan eh. Sinaksak yung kapatid ko sa pintuan na kasi lasing eh. Kaya wala nagdudulot yung paggawa ng yung lasenggo. Isipin nyo, nanalo sa tong-it. Nanalo sa ending. Di kami nanalo, namalato. Yung kainuman niya, pinainom niya. Ay, uminom na, humingi pa ng balato, hindi niya nabigyan. Nung hindi niya nabigyan, nagtampo, pagkalikod niya, papunta na sa bahay, papasok na lang, siyempre, yung squatter eh. Nandiyan na rin yung daanan, nandiyan na rin yung pintuan. Pakakbang na lang, sana nga nakapasok na eh. Pagakbang, tinira sa likod. Tapos inikot pa. Paano mabubuhay yun? Paihugot, tapos itinapon sa ilog. Sa gilid kasi ilog yun eh. Yan lang. Ito ako ngayon. Halos contemporaries ko, patay na. Yung mga akyat bahay gang. Kasi laking ano ako eh, alam niyo naman. Laking ampon. Laking kalye. Patay na. Kaya kung hindi lang sa salita ng Diyos, na pinamuhay ko, wala na ako. Laman na ako ng ano ngayon, lupa. Kaya salamat sa Diyos. Sabi nga dyan, kapatid, para maiwasan to be. Lalo, ano nyo, as the age of 13,
punong-puno na ng pollutants siyang utak ko. Eh ako, nagbi-meeting, kasama ko sa mga meeting ng mga big-time hold-upper, ng mga bangko. Hindi po yung hold-upan ng sago. O hold-upin dyan yung magtitinda ng puto, hindi ganun. Bangko. Tapos sa mga kasama ko, ganyan lang ako kaliit, kasi sinasama ko ni Mang Porpe. Yung hustler ng bilyar yun, tsaka ng... Kaya yun sila Efren, nung pasikat pa lang sila, marami na akong kasama mga tirador. One day, tinext ko nga si Luna, si Jeffrey Luna, kung buhay pa yung tatay, sabi niya sa akin, patay na po. 5 years nang patay yung tatay niya. Yan si Juan Luna, si Jeffrey Luna, yung hustler ng bilyar ngayon, kasama ko yung ganyan pakaliit. Bata pa lang yan, naglalaro. Mas maliit pa mismo kay JB Sukal na yan. Hustler na yung bata na yun. Kaya saan kami umiikot? Sipin mo yun, as nagmi-meeting ang mga kasama namin, mga tato, lahat, grabe, mga BNG, mga bahala na gang, ang grupo. Sa isang squatter yan, dun sa likod ng Quezon City Hospital, PGH. Doon ang meetingan yan. Ang pinag-uusapan namin, 2 bangko, simultaneously titirahin yun, hapon. Wala na eh. Salamat sa Panginoon, iniligtas ako sa ganong karamihan. Isipin mo, nagiging akit-bahay gang na kami. Kaya nga isang kasama ko, patay na eh. Nabaril mismo eh, paglundag dun sa ilog. Hahaba ang buhay natin, lalo na kung tayo ay may salita ng Diyos. Sabi niya, Dad, ulitin ko sa inyo, if you will hear His voice, harden not your hearts. Kung ngayon ay nakikinig kayo sa salita ng Diyos, huwag natin patigasin ang ating mga puso. Lumapit tayo sa Kanya. Alisin natin ang mga marunuming isip, alisin natin yung karamihan sa ating puso. Amen? That's all we stand. Tayo po'y manalangin. Amen. Let's sing victory in Jesus. Okay, ready on the first verse. I heard the Lord. Okay, laban nila. O, last worship natin to program. Kaya kailangan kanta tayo sa Panginoon. Ready? Orchestra. Ready, sing. I heard the Lord, oh story. Savior came from glory. Gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning. Louder! Amen! Can tell of my sin and wonder victory. Louder! Oh, victory in Jesus, my Savior forever. Amen! But His Lord it is within me. Yes, He loved me and knew Him. Yes, to Him He plunged me to victory. Being led God and sing God. Amen, amen. Praise the Lord. Are you happy tonight? Amen. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. At tayo'y nagsamba sa Kanya. Alam ko na ang pagpapala ng Panginoon ay nasa atin na. Panginoon, salamat sa iyong kabutihan. Lord, sa gabing ito, sa hapong ito, akin pong inilalapit sa iyo ang iyong mga anak.
lahat na nandito po, Panginoon, sa iyong bahay tahanan, bahay sambahan, wala ni isa dito, Panginoon, na hindi mo pagpapalain ngayong linggong ito. Lord, lahat po ng pagsisikapan ng iyong mga anak, bigyan mo po ng magandang bunga. Ingatan mo po ang mga nagda-drive, ingatan mo po ang mga nagtatrabaho, ingatan mo po ang mga nag-aaral, ingatan mo po ang mga may munting negosyo. O Panginoon aming Diyos, aming Ama, Ama ng aming Panginoong Jesucristo. Panginoon, ibagsak mo ang iyong pagpapala sa iyong mga anak. Bless them all, O God. Kaya po, Ama, maraming salamat po sa iyo. Pinupuri ka namin, minamahal ka namin sa aming puso at kaluluwa. Salamat sa iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Purihin ka, pagpalain mo ang buong araw namin sapagkat ito po ay aming dalangin, Ama, sa iyong pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. And all the people say, Amen. God bless you, brother and sister. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.